Pakikalat na mensahe para alam ng lahat. October 12, tatanggalin nila ang signal para hindi tayo makapag-live at makatawag ng backup. Pero kapag nakita nyo ang liwanag ng laser na kulay green sa kalangitan, ibig sabihin nagsisimula na ang People Power Revolution. Kung saan galing ang ilaw, nandoon ang mga tao. Basta punuin ang Manila at papuntang Malacanang tayo. Tuimi, ito na ang panahon para bumawi ka sa mga Pilipino. To General Bronner, tama ka magulo kapag ang nasa mababa ang nag-withdraw. Pero kapag ikaw ang gumawa nito, payapa kasi, susunod sa iyo lahat ng sundalo. Inang bayan ko inalipin at inaapi, tagapagtanggol mo'y naging bulag at pipi. Piniling maging tuta kaysa magpakabayani kapag ang pinuno ay makasarili, walang tagumpay sapagkat kalaban ay ang sarili. Paano ka napaniwala sa kasinungalingan? Sa salita, hustisya ang pinaglalaban, pero sa kilos ang mali ay pinagtakpan. Ipinagkait sa atin ang katarungan, ito'y pagtataksil sa bandilang pinaglingkuran. Kung umaasa ka na mayroong kalayaan, kahit isigaw mo pa sa kalawakan, para ka lang naghintay na ang hangin ay mahawakan. Inuuto tayo ng buwayang magpinsan Pilipinas kung mahal, ginawang parausan, mapagsamantala ay walang kaparusahan. Basta't kakampi ang hustisya ay iniiwasan, pero pag mahirap, madaling pusasan. Inuuna ang sarili kaysa sa kinabukasan, ang mamamayan na dapat ay pinagsisilbihan. Subalit inaapi ng mga makapangyarihan, ang pagkampi sa mali ay di inaasahan. Kahit kamaganat, dapat ay parusahan. Bumaba ng kusa kung walang kakayahan, walang malasakit, daig pa ang dayuhan. Nag-aalab na ang pusong makabayan, mga kapatid, palayain ang inang bayan. Mga sundalo, ang buhay binubuwi sa bayan, hindi sa politiko na nang-api sa bayan. Mga sundalo, paano ninyo nagawang maging halimaw habang ang bayan ay inalipin ng magnanakaw? Paano ninyo nasikmurang sabihin na tapat sa saligang batas kung mismong pinuno ang gumagawa ng butas? Pambababoy sa ombudsman ay di patas kung walang ginawang mali ba't gustong tumakas? Bakit di nalang gayahin si tatay? Digong handang makulong para tayo'y maligtas. Sa mga taong di marunong lumaban ng patas, nagdusa dahil sa paglilingkod sa Pilipinas. Ginawa ang kahit sa kalooban ay labag, basta't kabataan, wag lang maging bangag. Pero mayon, ang pinuno ay lumabag, wag lang siyang mabalibag. Yan ang Pilipinong duwag, tatay na sumasaludo ang kahit kanino. Makatakom minsan magsalita ng kahit ano, handa daw siya pumunta ng impyerno. Mamuhay lang daw ng mapayapa ang Pilipino. Subalit di alam ng ilan na siya ay Maginoo sapagkat nakikita ang dila pero hindi ang no hinuhusgahan nyo. Lang siya sa salita pero hindi sa mabuting layunin nito. Pero korupsyon ang pinaglalaban natin dito. Huwag na idamay si Duterte sa usaping ito. Nakulong na siya. Di pa ba kayo nakontento? Ginamit nyo lang siya para di magkaisa ang mga Pilipino. Ang magpinsan na bugok sa kalayaan kayo ay malaking dagok pera ng bayan. Pinaghatian yung mga kontraktor na ugok, tapos na yon di mo alam kung sino ang kurakot, bigla ka kaagad nakalimot. Anong nangyari sa ulo mo na bagok? Ang pusong Pilipino ay nag-aalab at umuusok. Huwag mangamba kung ang sandatahang lakas ay pumasok, huwag matakot kahit ilang kanyon ang nakatutok. Huwag iwanan ang ating mga pook, manatiling nakatayo habang nakahawak ng pamukpok. Ito lang ang pag-asa natin para ituwid ang baluktot. Huwag kayo umalis kahit sa init tayo ay ma-stroke. Hindi ako ang makatang general na si Luna, pero punyeta, dahil sa ginawa nyo, ako ay napapamura. Para kayong mga anghel ng sinasamba, ay pera ang pagmamalabis ay sumusubra. Walang kabusugan hanggang sa walang matitira. Kaya lalaban tayo kahit magkajera. Ang korupsyon ay di bago, pagkat ito'y lumana.
Pero ngayon, di makapagtigil kasi lumala na. Sa panahon pa ni General Luna, ang Kongreso ng problema, mga kasama kaladkarin si Romualdez, palabas ng opisina. Nakakahiya sa ating bayani na nagbuwis ng buhay. Darating pala ang panahon na ang sakripisyo nila ay mawalan ng saysay. Ipinagtanggol tayo sa mga nang-aapi, pero kapwa, Pilipino din pala sa atin ang umaapi. Ang bayan ay naging magulo dahil sa plastic na pangulo. Pekeng pag-imbestiga, kaya't nagtatalo, tinigil na nung malapit na sa dulo kasi ayaw niyang malaman natin na siya ang ulo. Kung si Emilio Jacinto ang utak ng katipunan, si Apolinario Mabini ang utak ng himagsikan. Si Marcos naman ang utak ng korupsyon. Kaya ngayong October 12, simula na ang People Power Revolution. Sigat Andres Bonifacio, ang ama ng revolusyon. Tayong mga Pilipino, ang anak ng revolusyon. Lalaban tayo sapagkat ito lang ang natatanging solusyon. Para sa inang bayan, mabuhay ang anak ng bagong revolusyon, mabahuhay ang Pilipinas. Huwag nyo muna isipin kung sino ang papalit na mamumuno. Ang layunin natin ay makulong si Romualdez. Hanggat nandyan si Marcos, hindi makukulong yan kasi pinagtatakpan niya. Wala itong interes sa politiko. Ang layunin nito na bigyan ng aral ang susunod na magiging presidente, na magkaroon ng takot sa taong bayan ng magnanakaw dahil may people power. Patunayan natin na kahit binoto natin sila, kaya natin bawiin ang suporta kapag pinagtakpan nila ang magnanakaw sapagkat ito ay pagtataksil sa bandila. Ang mahalaga, makalaya ang mga Pilipino sa pang-aalipin ng mga magnanakaw. Sama na kayo mga dilawan, manawagan na kayo sa TV. Huwag nyo muna isipin kung sino ang papalit na presidente. Mag-election din naman tayo sa 2028 para kayong mga dilawan may demokrasya at pagpipilian. October 12, rain or shine, tuloy ang pag-aalab ng pusong makabayan. Ipinaggait ang hustisya at katarungan. Pilipinas kong mahal, inalipin at inaapi ng mga magnanakaw sa sariling bayan. Mga loyalista, sinubukan takutin ang makata ng bayan na burahin ang panawagan ng pagkakaisa sa kabila ng kahirapan at pagdusa. Bayan ko, ang pabayaan o ipaglaban, ang magmalasakit o walang paki, alam ang magtagumpay o ang magpaalam.